Marahil isa ka sa mga hindi pa nakakaalam na ang mga langgam po ay mas matanda pa sa mga tao. Oo, tama ang narinig mo, mas matanda pa sila sa mga tao. At bukod pa dyan, ang mga langgam din ay mas marami ng 1 million times kaysa sa mga tao. At bagamat maliit sila, ay kaya nilang makabuo ng isang organisadong lipunan ng kanilang sibilisasyon. May mga leader sila, may mga manggagawa, at may kanya-kanyang mga tungkulin. May sistema pa sila ng pag-aalaga sa mga bata. Inaalagaan din nila ang matatanda at ang mga may kapansanan. May sarili din silang paraan ng farming at pag-aalaga ng hayop. Kapag may namatay sa kanila, inililibing din nila ito. At ang mas nakakagulat pa, may ilang uri ng langgam na kayang dumami nang hindi na kailangan ng kapareha. Sa loob ng mahigit 100 million years, nakaligtas sila sa pagkalipol ng napakaraming uri ng buhay sa planeta. Totoo ito. Kaya naman sa video na ito, aalamin natin kung gaano ba talaga karami ang mga langgam sa mundo, gaano kabigat ang kanilang kabuuang populasyon, at kailan sila unang lumitaw sa Earth, at paano sila nabubuhay, at bakit maraming scientist ang nagsasabing ang kanilang lipunan ay ang isa sa matatag na sibilisasyon sa kalikasan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Una muna, sagutin natin kung gaano ba talaga karami ang mga langgam sa mundo. Halos lahat na tayo ay nakakita na ng langgam. Pero kung tatanungin ka kung ilan sila sa buong planeta, malamang na sobrang layo ng magiging sagot mo sa totoong bilang. Sa ngayon, may mahigit 14,218 na kinikilalang species ng langgam sa buong mundo. Bukod pa rito ang mahigit 1,758 na subspecies na natukoy na rin ng mga scientist. Pero kahit ganun karami na ang alam natin, wala pa ring nakakasiguro sa eksaktong dami ng lahat ng langgam na nabubuhay ngayon. Ayon sa pinakakaraniwang estimate, may humigit kumulang 10 quadrillion na langgam sa Earth. Para mas madaling maintindihan, katumbas iyon ng 10,000 trillion na individual na langgam. Oo, napakalaking numero nito na halos imposibleng isipin. At kung susubukan mong bilangin ang mga ito ng isa-isa, baka hindi sapat ang buong buhay mo para matapos. Bukod pa ay kapag pinagsama-sama ang bigat ng lahat ng langgam sa mundo, umaabot ito sa lagpas pa 10 bilyong kilo. At may isang nakakagulat na detalye. Ayon pa sa ilang estimate, ang kabuuang bigat ng populasyon ng mga langgam ngayon ay mas mabigat pa kaysa sa kabuuang bigat ng lahat ng tao na nabuhay sa Earth simula pa noong mga 2,000 years ago. Sa madaling salita, kahit maliliit sila, napakarami nila na kaya nilang bumuo ng isa sa pinakamalalaking biomass sa buong planeta. Ngayon, kailan naman lumitaw ang mga langgam? Makikita ang mga langgam sa halos lahat ng bahagi ng mundo. Matatagpuan sila sa bawat kontinente maliban sa Antarctica. Naniniwala ang mga scientist na unang lumitaw ang mga ito mga 110 million hanggang 130 million years na ang nakalipas. Noong panahong iyon, hindi pa ganito ang hitsura ng mundo. Posibleng nagsimula sila sa sinaunang supercontinent na tinatawag na Laurasia. At ang mas nakakagulat, hindi sila nagsimula bilang mga langgam. Batay sa mga pag-aaral, ang kanilang mga ninuno ay malalapit na kamag-anak ng mga sinaunang wasps. Gayunpaman, hanggang ngayon ay wala pang natutukoy na eksaktong species ng wasp na maaaring direktang ninuno ng mga modernong langgam. Ngayon, gaano naman kalaki ang isang langgam? Kapag narinig natin ang salitang langgam, madalas pare-pareho ang naiisip nating laki. Pero sa totoo lang, napakalaki ng pagkakaiba ng sukat ng iba't ibang uri nito. May mga species na halos 2 mm lamang ang haba. Samantala, may iba namang umaabot ng ilang centimeter. At kung babalikan natin ng nakaraan, mas malalaki pa ang kanilang mga sinaunang kamag-anak. Ang pinakamalalaking fossil ant na natuklasan ay kabilang sa genus na Formicium. Ang mga babaeng langgam nito ay umaabot sa halos 7 centimeters ang haba at may pakpak na maaring lumawak hanggang 15 centimeters. Ibig sabihin, mas malaki pa sila kaysa sa maraming insekto na nakikita natin ngayon. Ngayon naman, totoo bang may pakpak ang mga langgam? Kapag sinabing langgam, kadalasan ay iniisip natin ang maliliit na insektong gumagapang sa lupa. Pero oo, may mga langgam na may mga pakpak at hindi ito hiwalay na species. Sa katunayan, lahat ng langgam ay kabilang sa grupong Hymenoptera, ang parehong grupo kung saan kabilang ang mga bubuyog at wasps. Gayunpaman, hindi lahat ng miyembro ng kolonya ay may pakpak. Karaniwan, ang mga reyna at mga lalaking langgam lamang ang nagkakaroon nito. Samantalang ang mga worker ants naman na nakikita nating nagdadala ng pagkain araw-araw ay walang pakpak. Ngayon naman, ano ang sikreto nila sa pagpaparami? Mas idiin pa natin ng detalye. Kung may mga lalaking langgam at babaeng langgam, ano naman ang mga worker ants? Lalaki ba sila o babae? Ang sagot ay mas kakaiba kaysa sa inaakala mo.
Sa technical na paraan, babae rin ang mga worker ants, pero hindi ganap na nabuo ang kanilang reproductive system. Dahil dito hindi sila maaaring magparami. Sa mundo ng mga langgam kasi, ang pagkakaroon ng anak ay hindi karapatan ng lahat. Isa itong espesyal na tungkulin lang na nakalaan lamang sa iilang miyembro ng kolonya. At kadalasan, ipinapanganak na silang may nakatakdang papel sa kanilang lipunan. May mga magiging reyna, may mga magiging manggagawa, at may mga magiging lalaking responsable lamang sa pagpaparami. Sa katunayan, maraming paraan ng reproduksyon ang mga langgam depende sa kanilang species. Ang pinakakaraniwan ay ang pag-aasawa ng lalaki at babaeng langgam. Pero paano yun nangyayari? May panahon kung saan nagsisimulang mabuo ang mga bagong kolonya ng langgam sa iba't ibang bahagi ng mundo at nangyayari ito tuwing dumarating ang tagsibol. Sa araw na iyon, sabay-sabay na lumalabas mula sa pugad ang mga may pakpak na babae at lalaking langgam. Iisa lang ang kanilang misyon, maghanap ng kapareha at magsimula ng panibagong henerasyon. Nakakatuwa isipin na ito rin ang halos nag-iisang pagkakataon sa buong buhay nila na talagang nagagamit nila ang kanilang mga pakpak para lumipad. Idagdag ko lang, sa totoo lang, medyo mahina ang kakayahan nilang lumipad. Kadalasan, ang mga babaeng langgam ay umaakyat muna sa matataas na damo o halaman para magkaroon ng magandang pwesto bago lumipad. Parang gumagamit sila ng natural na launching pad. Samantala, ang mga lalaking langgam naman ay mas magaan at mas mabilis makalipad, kaya madalas ay diretso silang umaangat mula sa lupa. At dito nagiging kakaiba ang kanilang kwento. Dahil ang mismong pag-aasawa nila ay nangyayari habang lumilipad sa himpapawid. Oo, tama ang narinig mo. Habang nasa himpapawid sila, dun sila nakakapag-asawa. Pagkatapos ng mating, wala nang silbi ang lalaking langgam sa kolonya. At makalipas lamang ang maikling panahon, mamamatay ito. Ganito kasimple at kasaklap ang papel niya sa buhay. Pero paano naman ang mga babaeng langgam? Pagkatapos ng mating flight nila, lumilipad siya palayo sa kanyang dating tahanan upang maghanap ng lugar para sa sarili niyang kolonya. At kapag nakalapag na siya sa lupa, may ginagawa siyang isang bagay na tila nakakagulat. Kinakagat niya at pinuputol ang sarili niyang mga pakpak. Pero bakit? Dahil hindi na niya ito kakailanganin kailanman. Isang beses lamang sa buong buhay ng isang reyna ang mating flight. Wala nang pangalawang pagkakataon. Wala nang susunod na paglipad. Wala nang ibang kapareha. Sa isang mating event, nakakakuha na siya ng sapat na genetic material para makapag-itlog sa loob ng maraming taon. Pagkatapos nito, magsisimula na siyang maghanap ng ligtas na lugar kung saan niya itatayo ang bagong kolonya. At dito magsisimula ang kanyang paghahari. Sa katunayan, mas mahaba pa ang buhay ng reyna kaysa sa karaniwang langgam. Isa sa mga pinakanakakagulat na katotohanan tungkol sa mga langgam ay ang haba ng buhay ng kanilang reyna. Depende sa species, maaari siyang mabuhay ng hanggang 12 hanggang 20 years. Samantala, ang karaniwang worker ant ay kadalasang nabubuhay lamang ng hanggang 5 years o mas maikli pa. Ibig sabihin habang paulit-ulit na napapalitan ng mga manggagawa sa kolonya, nananatiling buhay ang iisang reyna sa loob ng napakahabang panahon para siyang buhay na sentro ng buong komunidad at hindi lahat ng langgam ay pare-pareho. Gayunpaman, hindi lahat ng species ng langgam ay sumusunod sa ganitong sistema. May ilang uri din kung saan kahit ang mga worker ants ay maaring magparami. Pero mayroon ding mga species na mas kakaiba pa. Sa halip na umasa sa normal na mating process, natuto silang dumami sa pamamagitan ng isang proseso na halos parang natural na cloning. Pero paano ito? Ito naman yung proseso kung saan ang mga langgam ay hindi na nangangailangan ng lalaki. Sa halip natural itong nangyayari. May isang species ng langgam na tinatawag na Mycosephorus smithi na gumagamit ng prosesong tinatawag na parthenogenesis. Sa paraang ito, ang mga bagong babaeng langgam ay nabubuo mula sa mga itlog na hindi kailanman na-fertilize. Sa madaling salita, nabuo sila ng walang mga lalaking langgam. Literal talaga na wala. Sa mahabang panahon ng evolution, tila nagdesisyon ang species na ito na hindi na nila kailangan ang mga lalaki para magpatuloy ang kanilang lahi. Sa katunayan, may nadiskubring kolonya ng mga babae lang. Nang matagpuan ng mga scientists ang mga kolonya ng Mycosephorus smithi sa Amazon Basin, agad silang namangha. Sa unang tingin pa lang, may kakaiba na silang napansin. Lahat ng langgam sa kolonya ay babae, walang kahit isang lalaki. Para masigurado, nagsagawa sila ng DNA analysis sa mga nakolektang specimen at doon nila natuklasan ang mas nakakagulat na katotohanan. Hindi lamang babae ang lahat ng miyembro ng kolonya. Lahat din sila ay eksaktong kopya ng kanilang reyna. Parang magkakambal. Sa madaling salita, puro clones ang buong kolonya. Ang resulta ng pag-aaral na ito ay inilathala ng research team sa journal na Proceedings of the Royal Society.
At ayon mismo sa mga researcher, aksidente lamang nilang nadiskubre ang kakaibang sistemang ito habang pinag-aaralan nila ang ibang aspeto ng buhay ng species na yon. Isang uri ng buhay na puro clones. Habang mas pinag-aaralan nila ang mga langgam na ito, natuklasan nilang ang isa sa pinakamahalagang reproductive organ ng reyna ay halos nawalan na ng gamit. Ibig sabihin, sa loob ng mahabang panahon, unti-unting nawala ang pangangailangan nila sa normal na sexual reproduction. Makalipas ang ilang taon, lumawak pa ang pag-aaral sa iba't ibang populasyon ng species na ito. Natuklasan pa ng mga scientist na mayroon pa ring ilang kolonya na gumagamit ng tradisyonal na reproduction. Pero kakaunti lamang ang mga ito. Sa katunayan, halos 90% ng mga individual na nasuri sa South at Central America ay lumabas na mga clone. Magkakaiba man ang kanilang mga reyna, pare-pareho pa rin ang paraan ng kanilang pagdami. At para sa maraming scientists, malinaw ang ipinapakita ng datos. Pinili na ng species na ito ang cloning bilang pangunahing paraan ng pagpaparami. Pero may isang malaking problema at maaaring yon ang pinakamalaking panganib sa kanilang kinabukasan. Dahil kapag halos magkakapareho ang genetic makeup ng lahat ng miyembro ng isang species, mas madali silang maapektuhan ng mga sakit, impeksyon o pagbabago sa kapaligiran. Sa madaling salita, ang sistemang nagbigay sa kanila ng tagumpay ay maaari ring maging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ganun pa man, may isang problema sa paraan ng pagpaparami gamit ang cloning. Kapag halos magkakapareho ang genetic makeup ng lahat ng miyembro ng isang species, nawawala ang diversity na mahalaga para sa kaligtasan ng kanilang lahi. At kapag kulang ang genetic diversity, mas nagiging mahina sila laban sa mga bagong sakit, parasites, at pagbabago sa kapaligiran. Sa madaling salita, kapag may dumating na banta na kayang umatake sa isang individual, malaki ang posibilidad na maapektuhan din ang halos lahat ng iba pa. Dahil dito, maaaring mabilis na bumagsak ang populasyon ng isang species at tuluyang mawala. Pero kahit mangyari iyon, hindi nito gaanong maapektuhan ang kabuuang mundo ng mga langgam. Sa loob ng napakahabang kasaysayan ng Earth, nakaligtas na ang mga langgam sa napakaraming pagbabago. Nabuhay sila bago pa man mawala ang mga dinosaur at patuloy silang umuunlad hanggang ngayon. Kaya para sa maraming scientists, malabong malagay sa seryosong panganib ang buong grupo ng mga langgam anumang oras sa malapit na hinaharap. At kapag mas pinag-aaralan natin kung paano gumagana ang kanilang lipunan, mas lalo silang nagmumukhang isang alternatibong sibilisasyon na kasabay nating namumuhay sa planetang ito. Ang lipunan ng mga langgam halos katulad ng tao. Kung pag-uusapan ng organisasyon ng lipunan, isa ang mga langgam sa pinakamalapit na halimbawa ng isang tunay na sibilisasyon sa kalikasan. Sa bawat bagong pag-aaral sa myrmecology, ang sangay ng science na nakatuon sa pag-aaral ng mga langgam, mas lumilinaw kung gaano kakomplikado ang kanilang komunidad. Sa unang tingin, ang isang anthill ay parang simpleng bunton lamang ng lupa. Pero sa loob nito ay may mahigpit na sistema ng pamamahala, may malinaw na hierarchy, may paghahati ng trabaho, at may mga tungkuling sinusunod ng bawat miyembro ng kolonya. Sa sentro ng lahat ay ang reyna. Siya ang nagtatag ng kolonya at responsable sa paglalagay ng mga itlog na magpapatuloy sa susunod na henerasyon. Pero hindi ibig sabihin na siya ang gumagawa ng lahat. Sa paligid niya ay may grupo ng humigit kumulang 10 hanggang 12 worker ants na halos buong oras na nakatalaga para sa kanyang pangangalaga. Sila ang nagpapakain sa reyna, sila ang naglilinis sa kanya, at sila rin ang tumutulong sa lahat ng kanyang pangangailangan. Nakakatuwang isipin na kadalasan, ang mga worker ants na nag-aalaga sa reyna ay mga batang miyembro ng kolonya para itong kanilang unang assignment sa buhay. Sa loob ng halos 1 month, dumaraan sila sa isang uri ng pagsasanay kung saan natututo silang mag-alaga ng reyna, mga itlog at mga larvae. Parang internship bago sila mabigyan ng mas mabibigat na responsibilidad. Habang tumatanda at nagiging mas bihasa sila, unti-unti silang inililipat sa ibang tungkulin. Ang mga tagahanap ng pagkain. Ang mas matatanda at mas may karanasang langgam naman ang ipinapadala sa mga bahagi ng teritoryo na pinakamalayo sa pugad. Sila ang mga foragers. Araw-araw silang naghahanap ng pagkain at iba pang mapagkukunan na kailangan ng kolonya. Kapag may natagpuan silang pagkain, hindi nila basta ito kinakain para sa sarili nila. Dinadala nila ito pabalik sa pugad kung saan ipinapasa ito sa mga miyembrong responsable sa distribusyon. Mula roon, pinaplano kung paano hahatiin ang pagkain para sa buong komunidad. Parang isang maliit na lungsod na may sariling sistema ng supply at logistics. Pero hindi lamang pagkain ang umiikot sa loob ng kolonya. May isa pang bagay na mas mahalaga, impormasyon. Ang reyna ay naglalabas ng espesyal na chemical na tinatawag na pheromone. Ang chemical na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanyang kalagayan at kalusugan. Kinukuha ito ng mga worker ants na nakapaligid sa kanya.
Pagkatapos ipinapasa nila ito sa ibang miyembro ng kolonya at ang mga tumanggap naman nito ay ipinapasa rin sa iba. Paulit-ulit itong nangyayari hanggang makarating ang mensahe sa halos buong kolonya. Sa ganitong paraan, konektado ang libu-libong miyembro ng komunidad. Kung iisipin, para itong isang napakasimpleng bersyon ng social media o internet, pero gumagana gamit ang amoy at kemikal imbes na signal at data. Paano nagtuturo ang mga langgam sa kanilang mga anak? Isa sa mga pinakanakakagulat na kakayahan ng mga langgam ay ang kanilang paraan ng pag-aaral. Maraming insekto ang natututo lamang mula sa sarili nilang karanasan. Pero ang mga langgam ay may kakayahang matuto mula sa karanasan ng iba. Ibig sabihin, hindi nila kailangang magkamali muna bago matuto. Isa itong napakabihirang kakayahan sa mundo ng mga insekto. Halimbawa, kapag may mahirap na panghuhuli ng biktima, ang pinaka-eksperyensadong hunter ang unang sumusugod. Ipinapakita nito sa mga batang langgam kung paano umatake, kung paano gamitin ang kanilang pangkagat o panusok, at kung paano pabagsakin ang target. Sa pamamagitan ng pagmamasid, natututo ang mga mas batang miyembro ng kolonya ng mga kasanayang kakailanganin nila pagdating ng panahon. Sa kabila nito, para maging epektibo ang ganitong sistema ng pag-aaral, kailangan ng magandang memorya. At dito muling humahanga ang mga scientists sa mga langgam. Ang mga forager na regular na naghahanap ng pagkain ay kabisado ang kanilang lugar. Alam nila kung saan may mapagkukunan ng pagkain at alam din nila kung paano bumalik sa pugad. Mas nakakabilib pa rito kapag hinarangan ang kanilang daan gamit ang isang komplikadong maze o labyrinth, nagagawa pa rin nilang makahanap ng bagong ruta. At kapag nahanap nila ang tamang daan, naalala nila ito ng hindi bababa sa 4 days. Kahit hindi sila makalabas dahil sa masamang panahon sa loob ng mga araw na yon, hindi nila nakakalimutan ang rutang kanilang natutunan. May sense of time ang mga langgam. Hindi lamang direksyon ang kaya nilang tandaan. May kakayahan din silang subaybayan ng oras. Sa mga eksperimento, kapag regular na inilalagay ang pagkain sa isang partikular na lugar sa eksaktong parehong oras araw-araw, mabilis itong natututunan ng mga langgam. Makalipas lamang ang ilang panahon, nagsisimula na silang dumating sa lugar bago pa man ilagay ang pagkain. Parang alam nila kung anong oras ito darating. At mas nakakagulat pa, kahit ihinto ang pagpapakain, patuloy pa rin silang bumibisita sa parehong lugar sa parehong oras sa loob ng humigit kumulang 5 days. Parang umaasa silang babalik muli ang kanilang inaabangang pagkain. Bukod sa pagiging organisado, mahusay din ang mga langgam pagdating sa emergency situations. Kapag may unang senyales ng panganib, hindi agad sila nagpapanik. Sa halip, nagsisimula muna silang maghanda. Inilalapit nila ang mga larvae at pupay sa mga labasan ng pugad. Pero maliit na bahagi lamang ang inilalabas nila sa ibabaw. Parang sinusubukan muna nilang alamin kung totoo nga ba ang banta o simpleng false alarm lamang. At kapag nakumpirma nilang may tunay na panganib, saka lamang nila sisimulan ang malawakang paglikas. Sa maliit nilang katawan, dala nila ang isa sa pinakamahuhusay na organisadong sistema ng pagtutulungan sa buong mundo ng hayop. Ngayon, maiba tayo ng konti. Paano nga nag-uusap ang mga langgam? Sa sobrang ayos ng kilos ng mga langgam, mapapaisip ka talaga. Paano nagkakaintindihan ng libu-libong langgam sa loob ng isang kolonya? Paano nila nalalaman kung saan pupunta? Sino ang susundan? Saan may pagkain? At paano nila natatandaan ang lahat ng impormasyong iyon? Ang nakakagulat, hindi nila kailangang tandaan ang lahat gaya ng ginagawa ng tao. Dahil ang sistema nila ng communication ay mas malalim kaysa sa inaakala natin. Walang tenga ang mga langgam tulad ng tao. Pero hindi ibig sabihin na wala silang nararamdaman na tunog. Sa halip na makinig gamit ang tenga, nararamdaman nila ang vibration sa paligid. May mga espesyal silang sensor sa tuhod at paa na tumutulong para mabasa ang maliliit na galaw sa lupa o sa bagay na dinadaanan nila. May ilang langgam din na gumagawa ng tunog sa pamamagitan ng pagkiskis ng parte ng kanilang katawan. Tinatawag itong stridulation. Para itong mahinang huni o chirping sound na nalilikha gamit ang bahagi ng tiyan at panga. Ginagamit nila ito para makipag-ugnayan sa kapwa langgam at minsan maging sa ibang species. Pero kung may pinakaimportanteng wika ang mga langgam, iyon ay amoy. Ang mga langgam ay nagiiwan ng pheromone sa lupa. Ito ay espesyal na kemikal na parang invisible trail. Hindi natin ito nakikita pero madaling naaamoy at nababasa ng ibang langgam. Halimbawa, kapag may forager ant na nakahanap ng pagkain, maglalakad ito pabalik sa kolonya habang nagiiwan ng pheromone trail. Kapag naamoy ito ng ibang langgam, susundan nila ang landas. At habang bumabalik din sila na may dalang pagkain, magdadagdag pa sila ng sarili nilang pheromone. Dahil dito, mas lumalakas ang trail, mas maraming sumusunod, mas nagiging malinaw ang ruta.
Pero kapag naubos na ang pagkain sa lugar na yon, ang mga langgam na bumabalik ay hindi na nagiiwan ng bagong pheromone. Unti-unting nawawala ang amoy. At kapag nawala ang amoy, nawawala rin ang ruta. Ganito sila nakaka-adjust sa pagbabago ng paligid. Kapag naharang ang dating daan papunta sa pagkain, may mga forager na aalis sa lumang trail at maghahanap ng bagong ruta. Kapag may nakahanap ng mas maikling daan, mag-iiwan ito ng bagong pheromone pabalik sa kolonya. Susundan ito ng iba. At kapag mas matagumpay ang bagong ruta, mas lalo itong lalakas dahil mas maraming langgam ang mag-iiwan ng amoy doon. Dito nabubuo ang sikat na pila ng mga langgam na halos parang may sariling highway. Dagdag pa rito, hindi lang direksyon ang kayang sabihin ng pheromone. Kapag may langgam na nadurog o nasaktan, naglalabas ito ng alarm pheromone para itong emergency signal. Kapag naamoy ito ng mga kalapit na langgam, bigla silang nagiging agresibo. Handa silang umatake. At ang signal na ito ay kaya ring makaakit ng ibang langgam mula sa mas malalayong lugar. May ilang species pa nga na gumagamit ng mapalinlang na pheromone laban sa kalaban. Ginagamit nila ito para lituhin ang ibang grupo ng langgam hanggang sa magkamali ang mga ito at umatake sa sarili nilang kasama. Sa katawan ng langgam, maraming bahagi ang kayang gumawa ng pheromone. May gland sa katawan, venom gland, at iba pang bahagi sa likod, tiyan at paa na ginagamit sa chemical communication. At hindi lang nila ito iniiwan sa lupa. Minsan, ipinapasa rin nila ang pheromone sa isa't isa kasabay ng pagkain. Sa ganitong paraan kumakalat ang impormasyon sa buong kolonya. Nalalaman ng isang langgam kung anong grupo o trabaho ang ginagawa ng kasama niya. Parang may ID system sila pero imbis na card o uniform, amoy ang gamit nila. Kapag nagpalit ng reyna ang kolonya, may mga uri ng langgam na hindi lang iisa ang reyna. Minsan, maraming reyna sa isang kolonya. Pero kahit marami sila, may nangingibabaw pa rin. Ang dominant queen ay naglalabas ng particular na pheromone na nagsisilbing signal ng kanyang kapangyarihan. Kapag tumigil siyang gumawa ng pheromone na yon, nagbabago ang takbo ng kolonya para itong palatandaan na humihina na ang kanyang posisyon. Unti-unti sisimulan ng mga worker ants na alagaan ng ibang reyna at ang bagong reyna na iyon ang magiging dominanteng leader ng kolonya. Sa maliit na utak ng mga langgam, nakakabuo sila ng sistemang sobrang ayos, sobrang praktikal at sobrang epektibo. Malayo sila sa tao at sa mas matatalinong mammals. Pero sa kabila nito, nagawa nilang bumuo ng isang lipunang may communication, trabaho, hierarchy at collective decision making. At hindi lang iyon. Dahil sa ilang bahagi ng mundo, ang mga langgam ay hindi lang naghahanap ng pagkain. Nagsasaka rin sila at nag-aalaga pa ng sarili nilang hayop. Karamihan sa mga langgam ay kumakain ng iba't ibang bagay. May mga predator, may mga kumakain ng patay na hayop, may mga kumakain ng halaman. At may mga herbivorous ants na umaasa sa special microbes sa kanilang tiyan para mas mapakinabangan ang plant food na kanilang kinakain. Pero may ilang species na umabot sa mas mataas na level. Gaya ng tao, natutunan nilang gumawa ng sarili nilang agriculture. Hindi ito simpleng pagkuha lang ng pagkain sa paligid. Tunay silang nagtatanim, nag-aalaga at nagpo-produce ng pagkain sa loob ng kanilang kolonya. Sa sobrang lawak ng ganitong gawain, malinaw na itong naklasify ng mga scientists. May 80 species ng langgam na gumagamit ng mas simpleng paraan ng agriculture. May 34 species na nagtatanim ng coral mushrooms. May 18 species na gumagamit ng yeast breeding. At may 63 species na umabot sa mas advanced na agriculture. Ang mga ito ay marunong gumawa ng buong mushroom gardens sa loob ng kanilang kolonya. Mas nakakagulat pa, may ilang uri ng mushroom na halos na domesticate na ng mga langgam sa loob ng maraming henerasyon. Ibig sabihin, hindi na kayang mabuhay ng mga mushroom na ito sa wild. Kailangan na nila ang pangangalaga ng mga langgam. Parang tunay na farm crop na nakadepende sa farmer. Leaf cutter ants, ang tunay na mushroom farmers. Isa sa pinakamagandang halimbawa nito ay ang leaf cutter ants. Sa unang tingin, akala natin kinakain nila ang dahon na pinuputol nila. Pero hindi iyon ang totoong dahilan. Dinadala nila ang mga dahon pabalik sa kolonya. Pagkatapos hinihiwa nila ito sa maliliit na piraso. Ginagamit nila ang mga dahon bilang substrate o pataba para sa kanilang mushroom gardens. Oo, hindi dahon ang pangunahing pagkain nila. Ang tunay nilang inaalagaan ay fungi. At kahit sa farming may malinaw pa rin silang division of labor. Ang malalaking worker ants ang pumuputol ng matitigas na parte ng halaman. Ang mas maliliit naman ang nginunguya at naghihiwa ng mga dahon. At ang pinakamaliliit na langgam ang nag-aalaga sa mismong mushroom plantation. Sila ang naglilinis. Sila ang nagbabantay.
At sila rin ang tumutulong para hindi masira ang fungi. May mga bakterya pa sa katawan ng ilang langgam na gumagawa ng substance na parang antibiotic. Tumutulong ito na labanan ang mga harmful bakterya na pwedeng makasira sa kanilang mushroom farm. Mas nakakabilib pa, kaya ring maramdaman ng leafcutter ants kung maganda o masama ang epekto ng isang uri ng dahon sa kanilang fungi. Binabasa nila ang chemical signals ng mushroom. Kapag nalaman nilang toxic ang isang klase ng dahon para sa fungi, tatandaan ito ng kolonya at hindi na nila ito kukunin ulit. Sa level na ito ng organization, mahirap hindi humanga. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang kakayahan ng mga langgam. Dahil bukod sa pagsasaka, may iba pang species na marunong mag-alaga ng parang livestock. Ang mga langgam na nag-aalaga ng hayop. Sa laki nila nakakatakot isipin na ang mga langgam ay mahusay na predator. Pero bukod sa panghuhuli at pakikipaglaban, may natutunan din silang kakaibang gawain. Nag-aalaga sila ng aphids. Ang aphids ay maliliit na insekto na naglalabas ng matamis na likido na tinatawag na honeydew. Para sa mga langgam, napakahalaga nito dahil mataas ito sa energy. Kaya imbis na kainin ng aphids, inaalagaan nila ang mga ito. Pinapastol nila ang aphids sa mga halaman. Binabantayan nila laban sa ibang predator. At kapag kailangan nila ng honeydew, literal nilang ginagatasan ang mga aphids. Ginagawa ito ng langgam sa pamamagitan ng paghaplos o pagtikil sa tiyan ng aphid gamit ang antena. Pagkatapos maglalabas ang aphid ng matamis na likido at kukunin ito ng langgam. Ang nakakatuwa, hindi ito simpleng parasitism dahil nakikinabang din ng aphids. Kapag walang proteksyon ng mga langgam, mas mabilis silang mapapatay ng ibang predator. At kapag lumilipat ang kolonya sa bagong lugar, may mga langgam na dinadala pa ang kanilang aphid herds. Kung iisipin, halos kapareho ito ng ginagawa ng tao sa pag-aalaga ng baka, kambing o iba pang livestock. Iba lang ang laki, iba lang ang itsura, pero ang prinsipyo ay halos pareho. Perpekto ba ang mundo ng mga langgam? Sa puntong ito, parang madaling isipin na ang mga langgam ay halos perpektong life form. Organisado sila, mabilis silang mag-adjust, may sariling farming system, may livestock, may communication network, may malinaw na hierarchy, at may collective intelligence na parang isang malaking utak. Pero sa totoo lang, hindi perpekto ang sistema nila. Dahil minsan, ang mismong lakas ng kanilang lipunan ang nagiging dahilan ng kanilang trahedya. Ang death circle ng mga langgam. Tingnan mo ang eksenang ito. Libu-libong langgam ang umiikot sa isang bilog. Sa unang tingin, parang may ginagawa silang kakaibang ritual. Parang sayaw, parang seremonya, parang selebrasyon, pero hindi. Ito ay tinatawag na death circle. At karamihan sa mga langgam na nasa loob nito ay mamamatay. Patuloy silang iikot ng iikot hanggang tuluyang maubos ang kanilang lakas. Pero bakit nila ito ginagawa? Ang sagot ay nakakatakot sa sobrang simple. System error. Naalala mo ang pheromone trail na ginagamit nila para sundan ang tamang ruta? Kadalasan, napakagaling ng sistemang iyon. Pero minsan pwede rin silang maloko ng sarili nilang amoy. Kapag may grupo ng langgam na naglakad ng paikot at nasundan ng sariling pheromone trail, iisipin nilang iyon ng tamang daan. Susundan nila ito. Pagkatapos dahil paikot ang ruta, babalik sila sa parehong punto. At habang naglalakad sila, patuloy silang naglalabas ng bagong pheromone. Mas lumalakas ang amoy. Mas tumitibay ang maling trail. Mas nagiging sigurado ang mga langgam na tama ang sinusundan nila hanggang dumating ang ibang langgam at sumama rin sa pila. Wala silang ideya na ang sinusundan nila ay isang bitag. Unti-unti lumalaki ang bilog, dumarami ang kasali at nagiging nakamamatay na martsa ito. Sa huli, libu-libong langgam ang pwedeng mamatay dahil sa sobrang pagod. Ang tanging makakapigil minsan ay external intervention. Halimbawa, may bagay na biglang haharang, may magbabago sa daan, o may puwersang sisira sa bilog. Ayon sa ulat ng American traveler na si William Beebe noong 1921 sa Guyana, may naobserbahan siyang napakalaking death circle ng army ants na umabot sa halos 365 meters ang lapad. Ayon sa kanya, tumagal ang self-destructive march na ito ng halos 2 days at hindi ito bihirang mangyari. Halos kahit anong uri ng langgam ay pwedeng maipit sa ganitong loop kapag nagkamali ang pheromone trail. Madalas, hindi lang natin napapansin dahil maliit lang ang nangyayari. Minsan, ilang langgam lang ang nahuhulog sa trap, pero sa patag at bukas na lugar, pwede itong lumaki ng sobra. At kapag nakita mo ito, talagang nakakatindig balahibo. Parang mga zombie silang naglalakad ng walang sariling direksyon. Pero ang mas nakakatakot, may pagkakataon na ang mga langgam ay literal na nagiging parang zombie. Ang tunay na zombie apocalypse sa mundo ng langgam.
Sa mga pelikula, ang zombie apocalypse ay kadalasang nagsisimula sa infection. May virus o sakit na kumokontrol sa katawan ng tao hanggang maging walang isip at nakakatakot na nilalang. Pero sa kalikasan may isang totoong bersyon nito. At para sa mga langgam, isa ito sa pinakamasamang bangungot. Ito ang Cordyceps fungus. Sa unang tingin, isa lang itong fungus. Tahimik, maliit, mukhang harmless. Pero kapag nahawahan nito ang isang langgam, nagsisimula ang isang nakakatakot na proseso. Ang spores ng fungus ay pumapasok sa katawan ng langgam. Pagkatapos naapektuhan nito ang pinakamahalagang communication channel ng langgam, ang sense of smell. Kapag nangyari iyon, nawawala ang connection ng infected ant sa kanyang kolonya. Naliligaw ito, lumalayo sa mga kasama, at hindi na nakakabalik sa pugad. Sa puntong ito, nagsisimula ng kontrolin ng fungus ang kilos ng langgam. Hindi para iligtas siya, kundi para hanapin ang lugar na pinakamaganda para lumaki ang fungus. Kadalasan pinapapunta ng fungus ang langgam sa malamig at mamasa-masang lugar. Pagkatapos pinapakagat ito sa ilalim ng dahon o sanga. Kapag nakakagat na ang langgam, hindi na ito makakabitaw. Para siyang nakalak sa lugar. Unti-unting hinaharangan ng fungus ang normal na galaw ng muscles. Habang nangyayari ito, patuloy na lumalaki ang fungus sa loob ng katawan ng langgam. Hanggang sa kalaunan, bubutas ito palabas mula sa ulo ng insekto. Pagkatapos maglalabas ito ng bagong spores para makahawa ng iba pang langgam. Ang buong prosesong ito ay tumatagal ng halos 10 days. At sa malaking bahagi ng panahong iyon, buhay pa ang langgam. Isang tunay na bangungot, hindi utak ang direktang kinokontrol. Matagal nang alam ng science ang tungkol sa zombie ants. Pero sa loob ng maraming taon, hindi malinaw kung paano eksaktong nakokontrol ng fungus ang langgam. Dati madalas itong tawagin na brain parasite. Parang kinukuha raw nito ang utak ng langgam at doon nagbibigay ng utos. Pero isang pag-aaral noong February 2021 na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences ang nagpakita na hindi pala ganoon kasimple ang nangyayari. Lumabas sa pag-aaral na nananatiling buo ang utak ng langgam. Hindi ito direktang winawasak ng fungus. Sa halip, pinapasok ng fungus ang mycelium nito sa muscle fibers sa buong katawan ng langgam. Ibig sabihin, ang kontrol ay hindi nanggagaling sa utak. Nanggagaling ito sa katawan. Unti-unting napapalitan ng ilang tissue cells ng langgam ng fungal cells. Sa madaling salita, nagiging parang pinagsamang nilalang ang langgam at fungus. Ang katawan ng langgam ay nagiging sasakyan. Ang fungus naman ang nagiging puppeteer. Parang may humihila ng tali sa loob ng katawan nito. At ang kawawang langgam ay walang magawa, kundi sundin ang nakakatakot na script hanggang sa huling sandali. Maliit sila pero hindi sila simple. Sa kabila ng lahat ng kahinaan nila, malinaw na may matibay na pwesto ang mga langgam sa biosphere ng Earth. Hindi sila simpleng insekto na dumadaan lang sa lupa. May sarili silang sistema, may communication network, may trabaho, may farming, may animal husbandry, may paraan ng pag-aaral, may memorya, may emergency response. At may lipunang minsan ay nakakagulat na kahawig ng sibilisasyon ng tao. Kaya habang patuloy natin silang pinag-aaralan, mas lumilinaw ang isang bagay. Ang mga langgam ay hindi lang maliit na nilalang na pwede nating tapakan ng hindi iniisip. Sa ilalim ng lupa, sa loob ng mga puno, at sa mga bitak ng mundo, may isang tahimik na sibilisasyong matagal nang gumagana bago pa man dumating ang tao. At kung nagawa nilang mabuhay sa loob ng mahigit 100 million years, sino ang nakakaalam kung anong klaseng evolutionary leap pa ang maaari nilang marating sa hinaharap?